Hello Kathleen fans! Magkasosyo pala or business partners ang Kathleen mga kasembreros. Confirm natin yan. Tapos balik shoot na si Ma'am Catherine ha. May mga videos na tayo dito. Tapos pinuri ni Mami Min si Alden na sobrang proud si Mami Min kay Alden mga kasembreros. Hindi naka-follow at saka in-unfollow pala ni Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala. So yan ang sa Instagram mga kasembreros. Ayun yan kay OG Diaz mga kasembreros na ipi-play natin mamaya. Unahan ko ito, update muna tayo mga kasembreros. Nag-post si Alden sa kanyang Instagram account yung follow-up na announcement niya doon sa kanyang grand opening mga kasembreros sa McDo. So 7 AM talaga siya mga kasembreros, no? As according kay Sir Alden, yung kanilang grand opening ng McDonald's Santa Rosa Bayan mga kasembreros sa Barangay Kanluran. So mas updated na ito. Tapos kung gusto niyo pong bumili ng ticket ay pumunta kayo sa McDo Binyan physical or location mga kasembreros nila, no, sa site nila doon sa Binyan, Laguna mga kasembreros. So January 20, 7 AM mga kasembreros. So updated, follow McDonald's Santa Rosa Bayan official Facebook page mga kasembreros. So for more information. So kung gusto niyo pumunta, so maaga para talaga siya, no? Akala ko yung 7 AM ayan, no? Ay yun yung pagbili ng ticket. So yun pala yung grand opening kasi baka magkakaroon sila ng mga palaro or prizes pa mga kasembreros, no? And ang cute dito kasi yung A-team ni Alden bumili na maraming tickets ng McDo mga kasembreros, no? Pinaikot-ikot pa nila mga kasembreros. Sobrang dami nito, no, sa Alden Nights Philippines mga kasembreros. Tapos next item natin, update pa rin tayo. Kagabi nag-post, no, ang Di Ka Pamilya TV sa TikTok mga kasembreros ng parang behind the scene ni Ma'am Catherine, no, na nasa bahay siya. Tapos yun, naka white or dirty white si attorney. And of course, no, inalalayan parati mga kasembreros. Tapos nung palabas na siya, napasakay ng kotse mga kasembreros. Hindi ko alam kung kagabi niya ito na shoot kasi Sunday kagabi mga kasembreros yun. Tapos nung papasok pa siya, tapos nung time na naka-black pa siya, tapos naka-white na siya mga kasembreros. So basta halo-halo na. Ang bait ni attorney kasi nag-hi pa rin siya, no, sa fans. Pero kagabi ito pinost mga kasembreros na sa TikTok. So meron tayong tatlong bagong videos, no, na ni attorney na update mga kasembreros sa kanya. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros. si Baby Kiona, nag-post rin siya kagabi ng kanyang video. Meron siyang TikTok kasi TikTok page mga kasembreros. So dito ay gumagawa daw siya ng tita lola niya ng potato croquette, no? Talaga napa-search ako ng croquette mga kasembreros. So ang croquette pala para siyang nirolyo na tawag dito na depende kasi kung harina lang siya or ito sa kanya dito ay potato croquette mga kasembreros, no? Tapos tawag dito, parang meron siyang mga palaman sa loob mga kasembreros like mga karne or cheese or kung ano yung gustong ilagay na palaman mga kasembreros. Ang sarap ito. Ayun, galing, no? Parati ko sinasabi ito na ito yung dapat na dinidisiplina sa bata or pinapagawa sa bata. Yung parang maliit pa lang sila, they're being trained mga kasembreros ng mga gawaing bahay. Para nagkaroon sila ng let's say mga 15 years old or 14 years old, 16, maasana sila sa kusina, no? Maasana sila magluto mga kasembreros. So kagaya niya ang cute. Parang matanda si Baby Kiona. And come to think na English speaking ito, no? So hindi ko lang alam kung kapatid ba ito ni Mama Min, no? Yung itong kasama niya dito mga kasembreros na nagtuturo sa kanya. So of course hindi may iwasan na naglalaro-laro pa ang Baby Kiona and so on mga ang galing, no? Talagang ito yung maganda talaga sa mga upbringing at saka disiplina sa bata mga kasembreros habang maliit pa sila. Habang lumalaki sila ay natututo sila ng mga gawaing bahay, especially sa kusina mga kasembreros. Kung pwede mo silang hayaan at maiiwan mo sa kusina because panatag ka na marunong silang mag-asikaso mga kasembreros, magluto and so on. So yun po siya mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, sobrang cute ng caption dito. Pass sa iba. Dito tayo sa 34.
Kasi diba 34 years old si Alden. So tapos yung pictures ni Alden ay kinumpile niya, no? And gumawa siya ng parang video clip or video compilation ng kasembreros. Si Shahan Lee, no, na isang tawag dito, avid fan din po ni Soy P mga kasembreros sa TikTok. So pasensya na po kayo, medyo maingay ang chainsaw dito sa amin. Maingay ang chainsaw dito sa amin mga kasembreros. And then ito, next item natin, may isang basher dito na medyo, tawag dito, medyo pinagdududahan yung nanay at saka anak, no, si Ma'am Catherine at saka si Mami Min mga kasembreros. Sabi niya dito, hindi totoo ang sinasabi mo, walang ritoke. Tingnan mo ang mother niya, kung kamukha niya, walang natural kay Catherine. Kung gusto mo makita kung talagang maganda ang isang artista, tingnan mo ang itsura ng magulang niya. Alangan namang magbubunga ng mansanas ang puno ng mangga berry. Be real, sabi ko naman. Ay nako po, yung mga ganito mga basher niya dapat pinapatulan, no? Pero na-post kasi dito rin ng Beautiful Artist Philippines mga kasembreros. So, bata yung mga pictures ng Catherine, tingnan na lang, no? Yun na lang yung ating sagot dito. Siguro kulang ito sa pagmamahal at kulang sa pansin. Pansin. Tapos ito na nga yung main item natin mga kasembreros, na isa sa mga main items natin, yung magkasosyo sa business or project mga kasembreros ha. Post ito ng Queen Media kahapon. Explosive business news. Catherine Bernardo and Alden Richards are now business partners, sparking massive excitement online. Rumors of pasabog project together have fans buzzing. Could this partnership be the start of something huge beyond their careers? The reveal has everyone talking. Click to uncover the full. So, ito mga kasembreros, hindi ito malabong mangyari, no, yung partnership, especially kay Mami Min at saka kay Alden mga kasembreros. So, hindi rin malabo na tatahakin na ni Ma'am Catherine yung film production soon. Kasi kayang-kaya naman niya kumaga pa working, yung katrabaho siya bilang artista, endorser, and so on, okay naman yun. Pero mas maganda kapag in-invest niya yung pera, kagaya ka Sir Alden mga kasembreros. So, of course, ang pera, kung pumapa sa palakihan ng pera, syempre si Ma'am Catherine, mabata pa siya talaga. Nag-start no 7 years old. Tsaka ang galing ng handler niya, yung kanyang mama na businesswoman din mga kasembreros at tsaka disiplinado. Si Alden kasi 'di ba 19 or 18 na siya nag-start mga kasembreros ng kanyang career. So ang laki talaga ng gap ng years na nagtrabaho na si Catherine bata pa. Tapos si Alden naman ay of course teenager na mga kasembreros. And yun talagang magaling din mag-handle sina Papa Ted talaga. So yun, although hindi naman tayo nagbibilang kaperahan nila, parang naisip ko lang ba, no? Simple analysis mga kasembreros. Then ito, posted ni New Gen Trends. Wow, couple profile si Catherine at Alden. So ito po yung kanilang pero ito medyo matagal na na picture nila mga kasembreros. Pero black and white. Ito kasi yung profile picture ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram. Tapos si Alden, ganoon din po, no, naka-black and white. Ay yung parang dito ngayon ko lang napansin mga kasembreros na black and white yung kanilang profile picture. Nakakagulat nga ito mga kasembreros. So buti nilang napansin ni New Gen Trends, no, na parang black and white yung kanilang Instagram profile picture mga kasembreros. So ang galing salamat New Gen Trends, no, pareho sila ng shadow, naka black and white mga kasembreros. And then ito, sa mga nag-aabang ng ilan 1944 mga kasembreros, ay talagang parang nakakita ng pag-asa ang mga ang mga sinihan or ang movie industry mga kasembreros. Kaya Ma'am Catherine, 5 hours ago, sabi ni Elisha Pauline, parang nilift up niya, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros, kapag si Ma'am Catherine ang gumawa ng pelikula ay mabubuhayin ulit ng And of course, no, Kath din talaga mga kasembreros. Siyempre pag si Catherine magka-movie, sigurado million to billion ang kikitain ng solo movie niya. Kumita siya ng 100 million. Lalo na yung first time. So parang umaasa pa rin si Elisha Pauline, no, na gagawin niya Kath itong Elena 1944 na para sa akin ay wag na. Sobrang daring, no. Kath din na lang. May nag-post kasi dito sa isang article na ayon sa mga eksperto sa industriya ng pelikula, which is tama ito ha, humina ang kita ng mga lokal na pelikula sa mga sinihan
noong 2025. Kaya naman marami ang nahikayat kay Catherine Bernardo na gumawa muli ng pelikula ngayong 2026 upang muling pasiglahin ang industriya. Then, kasi kung Ma'am Catherine kumikita naman ng malaki, pero iba talaga yung Catherine mga kasembreros. Talagang minahal sila hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo mga kasembreros. Kung sa mga organizers ng ABS-CBN at GMA, ano pang ginagawa ninyo? Ano pang naantay ninyo? De, joke lang, talagang pinilit no? So yun, talagang cut din lang talaga sa kala mga kasembreros. And kung ako sa kanila, ay wag na sila magdalawang isip nag-invest sa production ng pelikula ng cut din mga kasembreros. So kasi ito is tama na, kasi naman narinig ko rin yung balita na mahina yung income kasi nga unang-una ang mahal ng tickets, no, parang nag times 2 times 3 yung presyo ng tickets this 2025. Tapos syempre yung mga tao nag-ekonomiya, no, tapos lang ng Christmas or Christmas pa at that time, December 25. So talagang yung mga maluluho at saka siguro hindi naman maluluho, yung mga maraming pera na sobra-sobra sa kanilang budget ang naka-avail at naka-afford mga kasembreros dun sa mga tickets sa sinihan mga kasembreros. So pero yun, may mga achievements din naman sila na parang lahat ng pelikula parang umabot ng million and so on mga kasembreros, 7 digits. Pero yun, ang ano naman dun is hindi yung buong income nila sa 8 pelikula ay parang hindi yata umabot ng 500 million, hindi kagaya last year mga kasembreros. So talagang humina, no, mga kasembreros, na ang ibig sabihin yung iba mag-aantay na lang sa Netflix, yung iba mag-aantay na lang sa mga post na ganito na ganyan. So which is sa Netflix kasi talagang mapapanood mo naman yan, no, very soon mga kasembreros kapag may account ka doon sa Netflix. So yun ang parang technique ng mga tao para makatipid din, no, talagang ekonomiya ngayon mga kasembreros. And then ito, so isa sa mga main items natin, papahinga natin ito mamaya mga kasembreros na never namang nag-follow. Kasi sabi dito ay, hindi ko na alam kung matagal na to kasi tinatry kong i-search yung full video nitong kaya OG Diaz mga kasembreros na in-unfollow daw niya Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala. Tapos, na-search din natin to nung nakaraan or ng mga previous vlogs natin last year na hindi naman hindi naman talagang nag-follow si Ma'am Catherine sa in the first place. Kung kaya wala silang dapat wala siyang dapat na i-unfollow kasi hindi naman siya nag-follow in the first place. Si Catherine kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Although si Mayor Mark Alcala ay naka-follow kay Ma'am Catherine, tapos si Mayor ay pina-follow din niya si Mama Minyata mga kasembreros or something. Pero yun nga, sabi nga natin si Aldin lang ang pina-follow ni Ma'am Catherine dito sa kanyang Instagram account. Kung kaya walang Mayor Mark Alcala sa buhay ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So wag na nilang ipagpilitan, no, kasi may ibang edits dito. Sa susunod pala na vlog yan mga kasi in-edit nila ng bonggang-bongga ang picture ni Mayor Mark Alcala at saka ni Catherine mga kasembreros na pinuno siya ng bash kasi ayusin mo edit kasi mataba si Ma'am Catherine gala. And then ito update pa pala ito mga kasembreros si Mami Min nag-post sa kanyang Instagram account na magkakaroon pala ng international screenings, no, ang Anne Mary mga kasembreros na pelikula nga niya with Sandra Marudo at saka Angelica Panganiban. So 3rd week na ng Anne Mary mga kasembreros. So ang galing, no, kasi may mga ganto-ganto pa pala sila na international na papalabas mga kasembreros sa ibang bansa. So yan ay tulong din ng Star Cinema at the Filipino Channel mga kasembreros. So connections ba or collaborations mga kasembreros. Tapos ito na yung time na na-ispatan si Alden na kumakain. Parang pinipresent sa kanyang pagkain mga kasembreros. Nagutom si Asia's multimedia superstar. So parang tipong kakain siya dito mga kasas pero wala pa talagang pagkain yung kanyang plato. So nag-aantay yata siya ng isi-serve na pagkain mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, papahinga natin to mga kasembreros. Parang
hindi kasi ito nasama, hindi natin ito nasama sa, parang separate interview siya ng Allure. Yung Allure pala is parang ano siya, no? Parang lifestyle magazine or luxurious style magazine, mga kasembreros. Kagaya ng Pep or kagaya ng Pep.ph, ng Tatler, ng Mega. So parang ganun mga kasus yung Allure na nag-feature nga rin ito kay Nadine Lustre nung nakaraan na finlash ko mga kasembreros no, doon sa Cream Silk. So yun, tapos ito ay parang pinag-usapan ni Alden or sinabi ni Alden dito yung kahalagahan ng pag-maintain ng kanyang smile sa tip-top condition mga kasembreros, especially since it's one way of relating with the world mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin mga kasembreros. So talking about hygiene, your smile is talking a lot, your smile is your statement. It says a lot about your personality, and yung iba I can live by it na parang they don't do anything about it, but sabi niya dito, being with the right doctors, being with the right procedures, and with the right systems, you can actually improve your oral hygiene or dental hygiene and take it to the next level. So and right now with what we have, it's with the special and clear braces. So inisa-isa ko talaga yung kanyang words mga kasembreros. So mamaya papakinggan niyo ito mga kasembreros para ma-appreciate niyo po sa inyong sarili din po mga kasembreros. So ayun, and then ito 17 hours ago posted ng DWAR Abante Radio. Ibinahagi ni Alden Richards na bukas ang kanyang puso na kumilala ng makakasama niya kung sakali mang ito ay maging kapalaran niya ngayong 2026. So ito nga yung yung part ng kanilang item na si Alden ay ready na magka-love life this 2026 kung darating. Alam naman namin yon, Paps. Wag ka talagang dinibangkin. So alam naman namin yun, so wag ka mag-alala. Kasi kami nang bahala sa sa pag-promote at saka pag-vlog nila Mr. and Mrs. Fulkerson soon. So yun, ganon. So yun siya mga kasembreros. So yun, talagang yan lang sa ating Kathleen items. Papakinggan natin itong kay OG Diaz, tapos kay Alden Richards mga kasembreros na hindi separate kasi ito. Hindi ito kasama doon sa may sa may main interview niya. So parang ito ay separate na interview ng Allure mga kasembreros. So yun, ngayon ang Kathleen ay busy sa kanilang mga trabaho. Si Ma'am Catherine sa Samon Someday, si Alden naman at kaluwat ka ng mga affiliations at saka projects din mga kasembreros. Nakita natin yung mga post nila sa kanilang Instagram story. Talaga nagulat talaga ako dun sa sa black picture, black shadow mga kasembreros ng Kathleen. Sabi ko nga pareho sila ng profile picture na naka-shadow or black yung kanyang silhouette ba? O diba? Napa-silhouette mga kasembreros. So talaga ang galing. Maraming salamat New Gen Trends, kasi pareho sila pala ng ng shadow mga kasembreros. So parati kong ino-open to, hindi ko naman napapansin. Si New Gen Trends lang pala yung makakapansin nito mga kasembreros, na na pareho yung kanilang parang background ba, mga kasembreros ng Kathinatics. So yun, congratulations. At saka yung Kathleen po ay nakita natin yung pattern talaga nila na busy lang sa kanilang mga individual na ganap mga kasembreros. Alright, so yan na actually sa ating Kathleen items. I-play ko itong kay OG Diaz at saka itong sa kanyang special line brace. And may another booking tayo sa susunod na vlog mga kasembreros, kaya abangan ninyo iyon. So yun po in the meantime, yun lamang po, and then isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Pakinggan po natin ang Word of God afterwards nitong after nitong mga i-play po natin. Instagram para sabihin na okay o hindi okay yung dalawang tao.
Magbabalik po. Ay! Talaga ba? Hindi ko, GDS Showbiz Update to. Kaso nga na ganyan na ngayon yung naging kalakaran. Trending Yan na talaga yung nagiging basihan ng mga netizens. Pag nag-unfollow Pag nalaman nila. Pero yun nga, at least, ayan, bago to. Biro mo nag-unfollowan, pero may communication pa rin pala. Correct. Diba? So, iba-iba po talaga minsan yung setup ng mga relationships, no? Diba? Lalo sa mga mag-jowa sa panahon ngayon. Katulad dito, si Mayor Mark Alcala ng Lucena. Pina-follow niya si Catherine. And even her mom, si Mami Ming Bernardo, pina-follow ni Mark Alcala. Pero si Catherine, hindi niya pina-follow si Mark Alcala. Ay, kuya, hiwalay na sila? See? Ito mo, iniisip ni Mrena na hiwalay na sila. Hintayin mo munang umamin. Bago mo sabihin hiwalay na. Ibig sabihin ko lang, hindi natin pwedeng sukatin sa pagpapaluhan sa Instagram ang relasyon ng dalawang tao. Diba? So may relasyon nga. Kung aaminin nila, kung hindi naman, intayin natin. Baka umamin din. Tama. Lagi ko nga sinasabi, wala silang tinatapakang ibang tao. Being cautious about your oral hygiene, at the same time being cautious about your smile says a lot, because I really do believe that your smile is your statement, and it says a lot about your personality. So of course yung iba can live by it na parang they don't do anything about it, but I think being with the right doctors, being with the right procedures, and with the right systems, you can actually improve your oral hygiene or dental hygiene and take it to the next level. And right now, with what we have, it's with Specialine. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda at relatable ito mga kasembreros. Ang title natin ay Uhaw at Gutom. Psalms 107 verses 4 hanggang 6. They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in, referring to the Israelites, mga kasembreros, no? Hungry and thirsty. So ito yung uhaw at gutom or gutom at uhaw, mga kasembreros. Their soul fainted in them, nanghina ang kanilang mga kaluluwa. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distress. Grabe, no? Napakaganda ito, mga kasembreros. Sa ating buhay, hindi lamang po tayo nauuhaw. Although literal sa atin yung kunwari, nauuhaw sa tubig, minsan nauuhaw tayo sa soft drinks, no? May mga times na parang gusto ko uminom ng soft drinks ngayon. Kasi pag nauuhaw sa kape, no? Talagang kape is life, mga kasembreros, kagaya na yung kasembrerong Dennis, kahit na ina-acid reflux na kape pa rin, mga kasembreros. Tapos, gutom, no? Gutom na, kunwari, gutom na kumain, no? So, usually, ito yung normal nating kinagugutuman, mga kasembreros, yung physical hungriness, no? Yung physical hunger, mga kasembreros, na syempre, kapag hindi tayo kumakain, kapag hindi tayo umiinom, kasi basic primary need natin ito, mga kasembreros, na kapag tayo po ay nauuhaw, nagugutom, definitely we have to eat, no? We have to drink something, mga kasembreros. So sa ating buhay, hindi lamang actually yung physical na gutom, kasi yung tao hindi lang naman nabubuhay sa physical food, no? Meron tayong kailangan may love sa ating paligid. Kumakain ka nga ng adobo, lechon at saka kaldereta kada kain mo, pero nag-aaway at saka walang love sa loob ng pamilya, no? Si nanay at si tatay, no? Kumakain kayo, talaga nag-aaway, kapatid mo nag-aaway kayo. So parang nawawalan ka of course ng gana kapag merong nag-aaway habang ikaw ay kumakain, mga kasembreros. So ito yung sabi natin na hindi lamang physical food or material food ang kinabubuhay ng tao, mga kasembreros. Di ba minsan narinig natin yung uhaw sa pagmamahal, sabik sa pagmamahal, uhaw sa care, sa kalinga, sa unawa, no? Mga taong uhaw sa so ganun, mga kasembreros. So ibig sabihin, patunay ito na hindi lamang material food ang kailangan at saka ang needs ng tao para mabuhay sa mundong ito. Yung kumapa yung intangible food, yung mga hindi nakikita, yung mga love, care, concern, understanding, peace, no, humility. Ito yung mga kumapa mas mahalaga kumpara sa physical food natin, mga kasembreros. Kasi imagine ninyo, kapag ang tao, kunwari walang pagkain,
wala silang makain mga kasunod sa pamilya. Tapos, pero may understanding sila, may unity sila, may love sila sa isa't isa. So magpaplano sila ngayon. So makakapag-produce sila ng ng pagkain, no, na para sila po ay mabuhay mga kasambreros. Kahit na yes, nga sabi natin kanina, maraming pagkain sa ref, maraming pagkain sa pagkainan, pero nag-aaway-away naman, so mawawalan ka rin ng gana mga kasambreros. So ang scenario na ito sa Psalms 107 mga kasambreros, hinimay-himay ko ito yung Salmo 107 kasi sobrang ganda. Ito po ay yung time na nirecall, no, ng samista, yung time na kung saan ang mga Israelita ay nasa wilderness, nasa ilang, no, nasa desyerto mga kasambreros, na kung saan ay hinayaan ng Panginoon na umikot-ikot sila doon sa desyerto mga kasambreros because of their unfaithfulness, because of their rebellion, because of their grumbling, parating nagrereklamo mga kasambreros, kasi ang plano ng Panginoon ay alisin sila, no, from the slavery, no, nag-alipin sila sa Egypt mga kasambreros. So nag-alipin sila din ng Pharaoh, alam natin yung istorya, no, tapos tumawid sila sa napakasikat at powerful work ng Panginoon sa Red Sea mga kasambreros, sa dagat na pula, para sila ay makatawid, no, sa isang dry land mga kasambreros, yung tigang na lupa mga kasambreros, o ito yung lupa. So yun siya, no, of course, no, alam natin yung kwentong iyan kasi sobrang sikat yan mga kasambreros. Pero dito, no, hungry and thirsty, pero ang Diyos natin, no, sa last part ay of course ay dininig pa rin sila ng Diyos mga kasambreros. Psalms 107, yung ating verse na ito mga, especially sa verse 6, offers us a powerful reminder of how we can call upon the Lord when we are in trouble. Many of us have experienced times of distress, fear, or uncertainty, and this verse reassures us that we are never alone in our struggles. When we cry out to God, He listens and responds, bringing us deliverance and comfort. So, yun siya, no? Ang ating panalangin, mga kasambreros, ay dapat lifestyle na natin ito, no? Hindi ito burden or pahirap sa atin na yung panalangin, mga kasambreros, hindi dapat ito nanalangin na naman, pipray na naman. So, wag po ganoon mga kasambreros, no? Sa amin nga ay talagang sinanay pag nagpipray yan na sa pagkain, talagang mahaba, no? So, kung ikaw ay mainipin, at ikaw ay ayaw mo ng ganoon, so talagang maiinip ka mga kasambreros. Pero dito, it's our joy, no? It's our happiness, it's our fulfillment. Because kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang kausap parati, no? Kapag magjowa, mag-asawa na sobrang in love sa bawat isa, parang hindi na matapos yung usapan mga kasambreros hanggang magdamag, no? So parang ganoon din ang Diyos mga kasambreros. Always mo siyang gustong kausapin at makaniig mga kasambreros because you love Him and He loves us first mga kasambreros, or He loved us first. So ganoon siya mga kasambreros. So ang panalangin talaga ito ay dapat nagiging lifestyle natin kasi dito tutugon, no? Dito ito yung magiging way mga kasambreros na ang Diyos po natin ay diringgin ng ating panalangin or requests mga kasambreros. And sabi nga niya ito, He delivered them out of their distress kasi they cried out to God, no? Yung cried out na ito mga kasambreros ay panalangin nila, at hindi lang panalangin, umiyak sila, no? Mga papanalangin may iyak, no, may hikbi mga kasambreros, no? Tulo sipon, tulo laway, tulo sipon, tulo luha mga kasambreros. So ganoon siya. Ganon katindi yung kanilang desperation, yung kanilang pagiging desperado mga kasambreros, because they were in distress. Kumapang sila, no, nasa disyerto, tapos they felt helpless, no? Nandun si Moises mga kasambreros, nandun si Joshua, but still, no, because of their unfaithfulness and yung heart nila na sana ibalik mo na lang kami sa Egypt, doon ang sasarap ng ulam namin, sasarap ng aming pagkain doon. So pero slave naman sila doon at pinapahirapan mga kasambreros. So this part of the Psalms encourages us to seek help from our Creator, knowing that He is ready and willing to assist us in our times of need. When we find ourselves facing challenges, whether they are emotional, physical, or spiritual, it is vital to reach out and express our need for help. The idea of crying unto the Lord often signifies an earnest plea, no? Talagang malalim na request mga kasambreros, showcasing our trust in His ability to save us and provide the strength we so desperately need. So desperado, no, kaya na-mention ko mga kasambreros, kapag ang tao
umiiyak, nananalangin na umiiyak mga kasambres, humihikbi, ay ibig sabihin malalim yung kanyang pinaghuhugutan. May malalim siyang hugot at pinagdadaanan mga kasambreros. So kung kaya ang trials, yung ating problema mga kasambreros na malaki, sometimes way at paraan dito ng Panginoon na manalangin tayo sa Kanya with earnest mga kasambreros, no? And then depth mga kasambreros. At saka talagang talagang umiyak, no? Kasi pag ang tao parating nasa success, parating hayay ang buhay, no? Hindi kumapa yung prayer niyan, pasalamat lang, Lord, salamat, which is okay, no? Pero kapag may trials yan, ako po, yung luhod, yung iyak, yung hikbi, talagang wagas yan mga customers because of the great trial that he or she is experiencing. So, kung mapapamamaraan din ito ng Diyos na manikluhod, no? At saka magpakumaba tayo sa Kanya mga customers, kagaya ng ginawa niya sa mga Israelites, mga customers, na kung saan ay nakaranas sila ng ng great distress and but still, no, nung nag-cried out sila, nanalangin sila sa Panginoon, kahit na ilang beses na nagrebelde at saka sumuway ang mga Israelita, ay dininig pa rin ng Panginoon. Ganun katindi ang kanyang love, ang kanyang care and concern mga kasumres, kagaya isang tatay sa kanyang mga anak. It's in those moments of vulnerability that we may discover how much God desires a personal relationship with each of us. By turning to Him in our distress, we demonstrate with that He can make a difference in our lives. So, yun, parati nating tatandaan na every time na merong problema, chance yun at saka opportunity na merong amazing things na gagawin ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman siya makapag-perform ng miracle kagaya ng kay Lazarus, no? Nung namatay si Lazarus, kung hindi siya namatay, hindi siya makapag-perform na He can raise the dead, no? Kayang buhay ng Panginoong Jesus ang patay mga kasos when Lazarus was not dead. So, nung mamatay si Lazarus, no, nakapatid ni na Mary at Martha, ay way yun ng Panginoon na maipakita na He was the God mga kasambreros that can raise the dead, no, from a dead body mga kasambreros ay pwedeng mabuhay. So that's His amazing power. So yung mga may sakit, no, during His time mga kasambreros sa mundong ito ay naging paraan na He was a healer. Kung pa God is manifesting or expressing or showing us, reminding us of who He is sa ating mga circumstances. Kunwari, naubusan ka ng pera, tapos may nag-provide, no? God shows and proves one more time that He is our provider. Wala tayong pagkain, wala tayong ganito, ganyan, and yet He provided. So, pinapakilala niya ulit na siya ay provider natin, greatest provider. May sakit tayo, for example, so tapos gumaling tayo. Although may mga vitamin, may mga gamot tayong iniinom mga kasambreros, pamamaraan din yon at instrument ng Panginoon mga kasambreros na para sa kagalingan ng tao, no? Kasi gumamit din ang Diyos ng mga tao, ng mga scientists, mga kasambreros at mga pharmacists na makagawa, no, ng makaimbento ng gamot upang maging solusyon, no, sa sicknesses ng tao mga kasambreros. Hindi ibig sabihin na kung literal na bababa ang kamay ng Diyos mga kasus. Kunwari may sakit ka, no? May sakit ka sa ulo, sa balakang, sa bewang, and so on mga kasambreros. So hindi ibig sabihin na yung kamay ng Diyos mismo ang bababa mula sa langit tapos papagalingin ka. Of course, gagamit siya ng tao, no? Nanay mo for example, no, talagang andyan para gumawa ng paraan para magano ng kasi sa amin dito talagang mga herbs, mga herbal, mga dahon ng mayana, dahon ng basta. Tapos nung inubo nga kami mga kasambreros, no, una si Lolo, yung 93 years old ko na Lolo, no, turning 93, una siyang inubo, tapos yung aming bunso, no, tapos kaming dalawa nanay, konti lang yung ubo na nahawa kami mga kasambreros, and sa awa ng Panginoon ay talagang binigyan niya kami ng wisdom. So isa sa mga natutunan ko dito ay talagang yung tawag dito, kapag kunwari may ubo, tapos nahawa yung iba, kailangan mag-separate na agad ng plato at saka kutsara mga kasers at saka baso. Yun ang unang-una. Tapos sterilize niyo yan every time na kayo po ay kunwari magpapakulo kayo ng tubig, tapos bubuhusan niya ng kumapay yung bawat plato na gagamitin natin kapag meron tayong ubo. So para hindi kumalat yung maraming virus pa mga kasambero. So yan ay isa sa mga techniques, no, na natutunan namin dito. So every time na kumakain, dapat na-sterilize ang bawat plato, kutsara at baso mga kasamberos namin, no.
ng mga taong affected ng ubo. So, para hindi na po kumalat ang virus. So, nag-advise na talaga ako dito. Pero effective kasi yan mga customers na kunwari sa ating bahay ngayon ay may mga ubo. So, that's one way of disinfecting ng virus mga customers para hindi na siya kumalat. So, dito, sa ating summary o sa ating application, yung tinuturo sa atin dito yung uhaw at gutom mga customers, hindi man siya physical, but our spiritual, yung ating soul, yung ating kaluluwa mga customers. And always magbasa ng salita ng Panginoon, sundin ang salita ng Panginoon, and then manalangin talaga mga customers. Always pray so that our soul and our emotional beings will be satisfied and fulfilled mga kasombrero. So, mauhaw tayo sa physical. Sometimes hindi natin nararamdaman yung uhaw sa ating kaluluwa, sa ating emotional aspect, but ma-experience na natin kapag nasa distress moment na tayo. Pero wag nating patapusin isang araw na tayo po ay hindi nakakapagbasa ng salita ng Panginoon o nakakapanalangin. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. At saka pag tayo nauuhaw ay dumulog tayo sa ating Diyos sa panalangin at mapapagbabasa ng kanyang salita. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamaran. Paalam po. I love you.